So, muna nga po sa inyo lahat mga idol. So, etong araw na to mga idol is counting video lang regarding sa mga ng compressor, kung ano dapat. So, pag bumibili tayo ng compressor, tapos ano una natin gagawin. Ngayon mga idol, nakikita nyo dito meron tayong yung PCP compressor. So, eto kasi, kumuha ko nito mga idol kasi meron tayong mother tank. So, yung isa kasi medyo mabagal yung para kumarga sa mother tank. And hindi ko kaya i-advise na pagkarga ng mother tank. Kasi kung sa 0.5 liters, katulad dito, mga idol, nasa likod ko, sa unit na ito, mga idol, siguro aabutin nyo ng 4 na salang. So, bakit nga ba 4 na salang, mga idol, nasabi ko? Kasi, dito mga idol, meron tayo dito temperature sa unit ng compressor. So, ayaw natin mga idol, lumagpas ng 55 degrees yan. So, yung ginagawa niyan, ito meron tayo ditong tubig, timba ng tubig mga idol na iikot yan dito. So regarding sa posisyon na itong dalawa, kahit saan naman dyan pwede. Yung sa akin lang mga idol, yung pump mismo, pupunta siya dito sa taas, papunta sa baba. So ito yung exit ko na nasa baba. So yung iba naman, sabi mas maganda daw pag galing sa ilalim, papunta sa taas. So hindi ko alam yun, pero anyways, pares naman sila gumagana. Then, just in case mga idol na makabili kayo ng ganitong klaseng unit, bago nyo mga idol i-test or paanda rin ang unit mga idol, make sure na lahat po yan naka-screw ng mahigpit. So, lahat ng makikita nyo dyan, screw, bolt, lahat mga idol, i-double check nyo yan mga idol para maging mahigpit. So, dapat mahigpit po dyan lahat. Then, again, dito mga idol sa yung meron tayo dito ng dalawang parang lead valve. Kaso itong isa mga idol is ito sa moist. So ito mga idol, moisture yung lalabas dito or yung mga naililikom niyang tubig. Dito yan lalabas. Dito naman sa kabila niya mga idol, dito yung hangin niya lalabas mga idol. So pag nagkarga ka, every time na magkakarga ka mga idol, make sure na yung mata nyo is hindi nyo po alisin dito sa gauge ng unit ng compressor din sa unit ng tank. So, yung sa tank nyo. So, gusto nyo monitor, lalo na mga idol, pag mga aluminum tank, tulad yan mga idol, aluminum tank. So, make sure mga idol na yung mata nyo nandyan po sa gauge kasi ayaw nyo yung sumabo. Kasi, pag yung hang na yung gamit yung mga idol, napakarikas at napakabilis mag-load nito. Mga idol. So, hindi ko nababanggitin lahat ng mga specs ito. Ayun lang ang gusto kong sabihin. Then, pag nag-purchase po kayo or sa mga winners natin sa napaparapol natin mga idol, make sure po gagawa po kayo ng unboxing video. So, make sure po yan na meron kayong unboxing video. Then, after that, mga idol, is yung paggana na ng unit. Regarding po sa ginagamit na oil, ito po yung kinakarga kong oil. Ito din yung kinarga ko sa una. Ito pa rin yung gamit ko, Shell Advance na synthetic base. So, ito yung lagi kong binibili. So, itong 1 liter na to mga idol, siguro kakarga ito sa unit ko dito ng siguro 4 to 5 times na parang, anong tawag nito? Change oil. So, yun. So, aabot na siya ng 4 to 5 times. Kasi maliit lang naman to mga idol na tank niya dito. So, wag nyo lang i-overfill. Kasi siguro yun ang nangyari dun sa isa ko na overfill ko. Gawa ng hindi pa to magandang platform. At dito kasi yung nakapatong. So, ito ngayon, lesson learned, binababa ko na siya dito sa baba. So, ayun mga idol. So, bago tayo magsimula dito, halimbawa, kung gusto nyo panda rin ito, isa pa, meron tayo dito mga idol, dalawang filter. So, nasa sa inyo yan, option yun mga idol. Kaso, pag compressor talaga yung karga mo mga idol, gugustuhin mo 2 or 3 na filter siguro. Para sure na sure ka, lalo na kung rekta ka dyan sa unit mga maglo-load. Kasi yung moist po niya, dire-diretso talaga yan doon sa inyong unit. So, hindi porket mga idol may filter yan, hindi porket may bagong sponge yan or foam sa loob, is hindi na po papasok yung moisture. So, papasok na papasok po yan. Hindi niya mapipigilan mga idol. Kaya, yung ginagawa natin, dun sa mother tank, dun natin kinakarga yung laman, then papunta dito. Pero dito sa aluminum tank, okay lang to mga idol, nakargaan ko naman yung moisture. At hindi naman yan yung, natin, yung setup talaga. So, alisin ko lang yan. Check lang natin itong knockdown regulator na na-post ko dati. So, check ko lang yan ngayon. So, maglo-load lang ako kasi
nagamit ko na rin yung mother tank. Then, eto. So, kakargahan ko na rin yan lahat. Tapos, para may share ko rin sa inyo to. Kasi maraming nagtatanong sa akin, mga idol, sa mga nananalo po, na siyempre, yung mga tumataya sa atin, siyempre, wala pa po silang experience o kaunti pa lang yung alam sa PCP compressor. So, dito mga idol, share natin. So, bago po tayo mag-ayos o magsalpak ng field adapter mga idol dun sa ating unit mga idol, make sure na yung takbo po ng tubig dito is continuous po. Hindi po siya putol-putol. Kasi minsan may hangin yan mga idol, paputol-putol po yan. So, gusto mo mga idol, itong hose ng exit mo is nasa ibabaw po ng tubig. Kasi dito mga idol, may bucket ng tubig ito. May laman ng tubig. Kaunti lang mga idol, para madali siyang lumamig. So, pag pinuno mo yan, may hirapan po yan lumamig. So, kinakargahan din natin yan ng ice mga idol para mabilis po yung cool down ng unit natin. Pero sa advice ng iba, kahit hindi nalalagyan ng ice mga idols, ako naglalagay ako ng ice mga idol dahil matagal talaga po mapuno yung mother tank. So at eto mga idol, yung eto naman na tank na mga 0.5 liters, mga dalawang setup na to, dalawang load kung sa CF tank ko mga idol, yun sa Nimrod natin. Pero dito mga idol, isahan lang yan kasi hanggang 2829 lang karga ko dyan. So yung gusto natin mangyari is ikot po ng ikot yung tubig. Hayaan muna natin siya mag-ikot ng diretso. Then, pag medyo okay na, bababa po yan na temperature dito. Siguro bababa yan ng mga dalawang percent. Depende sa panahon nyo ngayon mga idol. So, mas maganda gumamit ng compressor mga idol pag mga hapon o gabi mga idol o madaling araw. Kasi presko pa po yung paligid. Kasi pag tanghali mga idol, mabilis talaga yan uminit, tsaka madaling tumaas yung temperature niya. So, katulad nga nasabi ko kanina mga idol, kailangan natin pigilan na makalagpas tayo ng 55 degrees. Hindi naman yun, okay lang naman siya kung makalagpas ka, kaso, syempre, para maingatan rin natin yung ating unit mga idol na hindi agad mag-overheat or masira mga idol, hanggang doon lang tayo kahit sa 50. So, hindi naman tayo nagmamadali lagi pagkakarga tayo. So, mayroon naman tayong oras. So, pag nagkarga ka at inabot mo na yung 50 degrees, patayin mo yung makina, i-bleed nyo yung air. Patayin nyo to, bleed nyo yung air. O i-bleed nyo yung air bago nyo patayin. Ako, pinapatay ko muna bago ko binibleed. Then, mag-aantay ka na lang ng at least 10 to 15 minutes again mga idol na hindi mo po papatayin yung pump. Ito kasi may pump itong tubig, so para mag-ikot yan. So hindi mo po papatayin yung pump. Diretso lang yan, hayaan mo lang yan pump mga idol. Tapos saka mo na naman siya gamitin. So para bumaba ulit yung temperature niya. So sa mga professional dyan at mga mas may alam sa atin dyan, paki-comment na lang kung saan ako nagkamali doon, kung mayroon man. Then make sure mga idol na pag mayroon kayong bagong compressor at naglagay na kayo ng oil, ito po mga idol is papalitan na. So ito mga idol yung mahaba na pyesa or part yung papalit nyo dito sa oil cap. So ito mga idol may breather ito, may butas ito para hindi po nasasakal yung inyong ano. Kasi pag wala yan mga idol, pag yung kinabit nyo dyan, yung dati pong nakasalpak dyan na mababa lang, may tendency po nasasabog yung inyong crankcase. So ganun po yun. So, ito mga idol, example lang sa ating unit. Then, subukan natin kung paano natin ito paganahin mga idol. So, dito muna ako isasaksak ko muna ito pump. Ayan. Ayan. Okay naman. So, wala na akong problema sa pump. Diretso agad. So, diretso siya mga idol. Gawa ng nasa taas nga po yung pump. So, pag sak nung pump natin, pag papunta dito sa hose, mga idol, diretso na yung pababa. So, unlike dun, kung sa ilalim ka, ipersahin pa niya pataas yung tubig para mailabas niya. So, magkakaroon pa ng persa dun na mangyayari dun sa pump. Ito mga idol, diretso lang siya. Flowing lang yan. Flowing lang yan mga idol. So, kakargahan ko nito ng ice. At mainit dito sa amin ngayon. Kahit maulan. So, dalawang ice. Pwede na yan. So, yung iba niyan kasi mga idol sa mother tank.
So, ito yung mother tank natin, no, mga idol. Yan. Ito yung ginagamit ko. 3 liters lang ito, mga idol. Pero nung first load ko dito sa Yonghe, mga idol, inabot ako ng maghapon para lang mapuno ito. Mapuno ng 4,000 PSI, mga idol. So, inabot ako ng maghapon. Simula sa zero. So, hopefully, pag meron naman siyang laman, tulad dito, meron pa itong 3.5. So, mga isang sala lang to, dalawa. So, para mag 4,000 ulit yan. So, mamaya ako na yan isasalang. Ito muna to sa tabi. Then, ito nga pala yung binili natin kay sa Trailman. Yan, sakto sa 3 liters natin. Ito din yung ginagamit kong hose. Maiksi lang, pero meron akong mahaba. Pag inaabot na tayo kasi ng pantay na, yung laman ng tank tsaka yung unit, so meron akong pang rekta, mahaba, 1 meter. So, ito, pang fill lang. So, ito na part na to, mga idol, is meron tong open and close din. So, pag binaba mo ito, mga idol, yung lalabas na hangin dyan, dito lang. Yung laman ng hose, mga idol, meron pa yan laman. So, pag balik mo yan, mga idol, lalabas yung lahat. Ganun yun, yung diskarte nito. So, ang kagandahan nito kasi hindi mo na kailangan i-bleed yung laman ng hose para matanggal mo lang siya dyan. So, kailangan mo lang sa ibaba, then tanggal. Tapos ibalik, load na. Kasi sayang din naman yung nalalagay dito ang hangin. So, ilang PSI din yun. Nababawas pa sa inyong tank. So, yun ang unit natin na. Okay. Buo natin pasga dito. Sa tank. So, meron pa tong laman ng 1.2 ata. 1.5. Problema, wala akong masyadong matalas. Masyadong matalas. Okay. Nasa 25 degrees na yung ating compressor. So, double check lang natin yan lahat. Uy, tagas. Tapos, pagpapanda rin nyo ng mga idol, yung bleed valve dito, open lang yan. So, bukas lang po yan, mga idol. Hindi nyo po yan muna isasara. So, bibigyan mo ng ilang seconds yung unit para mag-init, yung makina niya. Bago mo i-kakarga yung inyong bleed valve. Bago mo isasara. So, kaya natin. So, nakabukas na rin mga idol. Ayan. So dito mga idol sa bleed valve,
Dahan-dahan mo lang buksan. Tapos buksan mo rin ito mga idol para matanggal din yung ibang moist na nalilikom dyan. Tapos dito mga idol, dahan-dahan lang. So umabot ako mga idol ng 45 degrees mga idol dito sa pag-load lang natin. So nakagana natin siya ng 3.9 mga idol. 3.9 dito, pero dito sa unit, nasa 2.8 kasi yung PSI nito iba. Ayan. So, loaded na. So, pwede na naman. So, gawa ng sabi ko, mabilis po mag-load ito na yung hang PCP compressor. Ito yung mga pinaparapol natin mga idol. Wala tong magic, walang auto shut off, walang digital, standard po na yung hang PCP compressor. So, hard case lang po siya. Yun lang ang meron to. Then, yan. Pero, ang ganda. So, mura lang ito mga idol. So, sa mga gusto magkaroon dyan ng PCP compressor mga idol, sumali na kayo sa raffle natin mga idol. Baka kayo nasa susunod na maswerte mga idol na mabunot mga idol sa raffle. So, ayan, marami din tayo mga idol na paraffle na yung PCP compressor. Hindi ko alam kung 30 na. So, ayan mga idol. Itong unit natin mga idol, ito yung SNB3 na barrel na bigay sa atin ni Sir Leandro Rico. Yung shoutout po sa inyo, sir. Then ito yung knockdown regulator na gamit natin, yung kinontent natin last time. Mga idol, ito naman yung receiver mga idol is, pinadala ito sa atin ni Sir Butch Mesa. Yan, ito po may multi-reloader na, so nakakabit na po sa kanyang swing. So pwede nyo po yan tanggalin na pwede din hindi. So, ito mga idol, ito yung atin to. Yung nakakabit sa unit natin, then itong barrel, etc. Ito lang po yung hindi sa atin mga idol na receiver. So, itong receiver na to mga idol, nakarapon din ito. So, nakasalang ito, 275 per slot po. Makukuha nyo itong receiver mga idol. So, may ginagawa lang akong video dito. May gagawin lang akong video dito. Bayad na Shopee. May nagabot? Hindi. Ma-pick up? Oo. Ano ito? Pick up ito? Order sa akin. So, yun. Shoutout nga po pala sa mga lahat ng mag-purchase po ng mga patokan natin mga idol. So, ito mga idol na 275 per slot po ito. Mga idol sa 658 mga idol. So, may gusto lang akong tingnan dito. Kasi yung unit natin, makalala nyo, meron ditong item na rail. So, yun po yung sa atin. Ito po mga idol is hindi po sa atin. Kaya, tinetest ko lang mga idol, then ito kasi na-fit na-fit sa barrel. So, subukan natin to. Isa ibang video na yun mga idol. So, okay mga idol, sa may mga katanungan pa po dyan regarding po sa yung PCP compressor mga idol, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section. Ayan mga idol, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga gusto pong pumurchase ng patoka natin, nasa description box po yung link ng mga patoka natin yan. Yan mga idol. Shoutout po. Thank you, thank you.